Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga-Tisbe, "Madali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang ipinasasabi ng Panginoon, isa kang mamamatay tao. Ngayon na may pangangamkam ang ginagawa mo, kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimuri ng aso ang iyong dugo." Sinabi ni Akab kay Elias, "Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Oo, hinanap kita uli, sapagkat nagumon ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nabat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ako'y ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala." Ito naman ang sumpa kay Jezebel. Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Akab ang mamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga sulsul ni Jezebel, nagumon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga diyos-diyosan gaya ng mga Amoreo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupain iyon. Nang marinig ni Akab ang mga sinasabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, "Hindi mo ba napansin kung paano nagpapakababa sa harapan ko si Akab? Sapagkat nagpapakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayos na sana ang ginawa ni Haring Akab. Wala na si Nabat. Mapapasa kanya na ang ubasan nito. Pero may Diyos. Alam ng Diyos ang lahat. Hindi niya papalampasin ang kasalanan. Pananagutin niya ang gumawa ng masama. Kaya pinadala ng Diyos ang propetang si Elias upang harapin si Haring Akab. Ang bawat kasalanan ay may parusang katumbas. Dinilaan ng mga aso ang dugo ni Nabat sa bato sa labas ng lungsod. Didilaan din ng mga aso ang dugo ni Akab at ng reynang si Jezebel. They will die violent death. Kahit na sila ay mga hari at reyna, hindi sila magkakaroon ng maayos na libing. Mamamatay sila ng violent death at dugo nila ay kakalat at didilaan ng mga aso. Ang parusa ay hindi lang para sa kanila, para din ito sa kanilang pamilya. Mauubos ang kanilang angkan. Papatayin silang lahat. Hindi lang sila papatayin,
hahayaan na ang kanilang mga bangkay ay kakainin ng mga hayop at ng mga ibon. Malaki ang paggalang ng mga Israelita noong panahon sa bangkay. Kaya malaki ang kahihiyan at ang paglapastangan kung ang bangkay ay papabayaan at nakakainin ng mga hayop at ng mga ibon. Pero noong magsisi si Haring Akab, kinahabagan siya ng Diyos. Nagsuot si Akab ng sako, nag-ayuno at nagsisi siya. Kaya hindi mangyayari sa kanya ang parusa kundi sa kanyang angkan. Hindi mananatili sa kanyang pamilya ang kaharian ng Israel. Ang parusa sa kanyang angkan ay para na ring parusa sa kanya kasi ang mga anak niya ay extension niya. Dito makikita natin ang dalawang katangian ng Diyos. Siya ay mahabagin at siya ay makatarungan. Dahil sa kanyang pagkamakatarungan, pinarurusahan ang mga ginawa ng masama. Kahit na sila ay may kapangyarihan tulad ng hari at reyna, hahabulin pa rin sila ng katarungan ng Diyos. Hindi masusuhulan ang Diyos at hindi siya natatakot sa mga makapangyarihan. Pero ang Diyos ay mahabagin din. Kapag may pagsisisi, nagpapatawad ang Diyos. Pero kapag nagpatawad ang Diyos, hindi ibig sabihin na okay na ang lahat. Kung may pananagutan, may mananagot. Kaya nga si Jesus ay nagpakasakit at namatay sa krus. Siya na ang sumagot sa parusa na nararapat sa ating mga kasalanan. Tinubos niya tayo. Siya na ang nagbayad ng ating pagkakautang. Ganon din tayo, ganon niya tayo kamahal. Tayo ang nagkasala, siya ang tumanggap ng parusa. Tayo ang may utang, siya ang nagbigay ng bayad. Sa nangyari kay Jesus, lumalabas ang pagkamakatarungan ng Diyos at ang kanyang habag. Panginoon, magkaroon sana kami ng takot sa iyo. Hindi mo palalampasin ang aming kasamaan. Sana ang takot na ito sa iyo ay maging dahilan na hindi na kami magkasala. Maniwala din sana kami sa iyong habag. Kung sakaling magkasala man kami, nandyan pa rin ang iyong awa. Sana ang paniniwala sa iyong awa ay magdala ng pagsisisi at pagbabago sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.